2 buwan ang nakalipas, mismo pagkatapos nilang umalis sa McLean Territory, tinanong ni Sir Luther si Logan kung narinig na nito kung ano ang isang superhuman trait. Sumagot si Logan na oo, sa pagkaunawa na ito ang kapangyarihang nakakamit ng isang mandirigma sa kanyang pag-awaken. Sumang-ayon si Luther, habang napapansin na iyon ay halos tama. Ipinaliwanag niya na ibinabahagi niya ito dahil naniniwala siya na magagawa ni Logan na kontrolin ang sarili nitong pag-awaken, at pinayuhan itong subukan at piliing makakuha ng superhuman trait kung maaari. Dahil nagulat, nagtanong si Logan kung ito ba ay tunay na isang bagay na maaari niyang piliin. Ipinaliwanag ni Luther na maaari nga, bagaman ang mga trait mismo ay lubhang bihirang makita. Karaniwan, kahit na ma-awaken ang isang mandirigma, ang kanilang force, katawan, at mga pandama lamang ang lalo pang napapalakas. Naisip ni Logan na maganda na rin pakinggan iyon, sa pagtuturing na isa itong medyo balanseng anyo ng paglago. Nagpatuloy si Luther, sa pag-amin na bagaman ang mga pangunahing kakayahan ay hindi mapagkakailang mahalaga, ang mga iyon ay maaring makuha sa pamamagitan ng masusurang pagsasanay. Sa kabilang banda, ang isang superhuman trait ay isang espesyal na kapangyarihan na maaari lamang makuha sa eksaktong sandali ng pag-awaken. Inamin ni Logan na nauunawaan niya ang napakalaking bentahe ng isang superhuman trait, ngunit ipinunto ang malinaw na kapintasan. Ang isang tao ay hindi tunay na makakaalam kung anong trait ang mapupunta sa kanya sa huli. Inamin ni Luther na totoo iyon, ngunit nilinaw na hindi ito ganap na walang kaugnayan sa individual. Ibinahagi niya ang sarili niyang kwento, na ipinapaliwanag kung paano niya palaging ninanais ang dakilang kapangyarihan. Desperado niyang ninais ang lakas upang baligtarin ang mundo tulad ng mga higanti sa panahon ng mga myths. Iyon ang naging tanging layunin niya sa buong pagsasanay niya, at iyon ang eksaktong direksyon na ninais niyang paglaguan. Nagpatuloy si Luther, sa muling pagsasalaysay kung paano, nang sa wakas ay dumating ang pag-awaken na kay tagal niyang hinihintay, ang kanyang katawan ay mabilis na lumaki, na nagkaloob sa kanya ng eksaktong lakas ng mga higanti na palagi niyang ginugusto. Ginawa pa siya nitong mas matangkad ng may 50 sentimetro. Habang pinapanood siya, naisip ni Logan sa kanyang sarili na nangangahulugan ito na si Luther ay may taas na hindi bababa sa 250 sentimetro noong una pa lamang. Pinagsama-sama pagkatapos ni Luther ang lahat, na ipinapaliwanag na ang pinakamalalalim na pagnanais ng isang tao at ang buhay na kanilang sinabuhay hanggang sa puntong iyon ang sa huli ay nag-aanyo sa kanilang superhuman trait. Tiningnan niya si Logan at tinanong kung ano ang magiging hitsura ng sarili nitong mga pagnanais, layunin, at buhay, habang nagtataka kung anong anyo ang kukunin ng mga ito sa kalaunan. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, nag-concentrate si Logan, habang ang kanyang isip ay pumapaimbulog pabalik sa mahalagang pag-uusap na iyon. Inisip niya kung paano ang natural na magic na nabuo sa kanyang pinahahalagahang espada, ang Lux, ay time acceleration. Kung ganoon nga ang kaso, nagtaka siya kung ang kanyang trait ba ay magiging isang bagay na may kaugnayan sa bilis. Ngunit agad niyang binaliwala ang ideya. Ang bilis lamang ay hindi sapat upang mapagtagumpayan ang mga katakot na kaaway na itinakda niyang harapin. Kailangan niya ng lakas upang mapagtagumpayan ang absolutong lahat. Kailangan niya ng paraan upang durugan ang sarili niyang mga limitasyon. At nagpasya siyang gawin ang mismong konsepto na iyon bilang kanyang sariling trait. Bigla, isang nakasisilaw na aura ang nagsimulang bumalot sa kanya, na nagliliwanag ng napakatindi kaya ang isa sa mga sundalo ay napatikip sa kanyang mga mata, habang nagrereklamo tungkol sa matinding liwanag. Tinanong ni Victor si Luther kung talaga bang maayos lang na tumayo lamang sila rito at manood. Ngunit inutusan ni Luther ang lahat na manahimik, habang inianunsyo na kasalukuyan ng na-awaken si Logan. Sa malalim na bahagi ng kanyang sariling isip sa panahon ng proseso, inutusan ni Logan ang kapangyarihan ng kanyang 4 na force core na kumalat sa buong katawan niya. Nais niya na ang pamilyar na lakas na ito ay mag-evolve at magsilang ng isang bagong-bagong kapangyarihan. Sa pag-abot ng kanyang kamay patungo sa sarili niyang enerhiya, isang fragment ang nagkaanyo sa mismong harap niya. Ipinagdiwang niya ang kanyang tagumpay, matapos matagumpay na makalikha ng ika-5 force core. Subalit, alam niya na hindi pa ito ang katapusan. Ang kapangyarihang dumadaluyong mula sa bagong core na ito ay magpapabago sa kanya hanggang sa kanyang mismong kaluluwa.
Mula sa labas, ang kanyang enerhiya ay naglagablab ng mas maliwanag kaysa sa nakaraan. Matapos ang ilang segundo, kinakabahang tinanong ng isa sa mga sundalo si Luther kung ang proseso ba ay karaniwang tumatagal ng ganito katagal. Sumagot si Luther na normal itong nagtatapos sa isang iglap, na siyang nag-iwan sa parehong sina Victor at ang sundalo na ganap na nagulantang. Sa takot, nagtanong ang sundalo kung nangangahulugan ba iyon na mayroong hindi tama. Tiniyak sa kanila ni Luther, na binabanggit na ang sarili niyang pag-awaken ay matagal ding panahon ng kinain, kaya kailangan lamang nilang maghintay. Ipinaliwanag niya na malamang ay nangangahulugan ito na si Logan ay sumasailalim sa isang napakalaking transformasyon. Ang buong gabi ay lumipas at ang umaga ay sa wakas ay dumating. Ang mga sundalo, na sa huli ay nakatulog dahil sa paghihintay, ay biglang nagising. Nang isigaw ni Victor ang pangalan ni Logan, sa wakas ay natapos na si Logan, na nag-udyok kay Luther na tanungin ang bata kung nagtagumpay nga ba talaga ito. Naglakad si Logan patungo sa kanila, habang nagpapakawalan ng dagsa ng kapangyarihan sa kanyang kamay. May tiwala niyang sinabi kay Sir Luther na ipakikita niya rito ang katatapos lamang niyang makuha ngayon, halatang tuwang-tuwa sa monumental na resulta na kanyang nakamit. Ang dalawang mandirigma ay nagharap, at inanyayahan ni Logan si Luther na sumugod sa kanya. Pinagmasdan siyang mabuti ni Luther, habang nagtataka sa sarili kung ang bata ba ay sumailalim lamang sa isang normal na pag-awaken at nagpasya na kailangan niya itong kumpirmahin para sa kanyang sarili. Sa paghawak sa kanyang dambuhalang martilyo, sumugod si Luther pasulong sa buong bilis. Nanatili si Logan sa kanyang kinatatayuan, na naghihintay hanggang sa absolutong huling segundo nang hindi gumagalaw kahit 1 milimetro. Ang martilyo ni Luther ay ilang pulgada na lamang mula sa paghampas sa mukha ni Logan, ngunit ang batang Lord ay hindi man lang mukhang kinakabahan. Sa halip, isang ngisi ang naglaro sa kanyang mga labi mismo bago ang isang napakalaki at sumasabog na pagsabog ang yumanig sa clearing. Napanood ni na Victor at ng iba pang mga sundalo ang salpukan sa lubos na pagkamangha. Ang isang sundalo ay prontikong nagtanong kung nataman ba ang kanilang Lord, ngunit si Victor, sa mas malapit na pagtingin, ay napagtanto ang katotohanan at naisip sa sarili na ang sagot ay hindi. Sa matamang pagtingin, ang armor ni Luther ay may lamat sa mismong malapit sa kanyang ulo at balikat. Isinigaw ni Victor na si Sir Luther pala ang siyang nataman sa halip. Ganap na natigagal si Luther, habang napagtatantong ang lahat ay nangyari sa isang split second. Napansin niya na sa sandaling magsalpukan ang kanilang mga sandata, pinaling ni Logan ang kanyang atake sa pamamagitan ng isang simpleng pag-ikot ng kanyang talam. Hindi lamang iyon, kundi ang mga kasunod nitong paggalaw ay nakatatakot ang bilis. Inamin ni Luther sa kanyang sarili na kung ito ay isang tunay na labanan, ang nag-iisang counterattack na iyon ay kinuha na sana ang kanyang ulo. Tinanong niya si Logan kung nakakuha ba ito ng isang speed type na trait. Itinato ito ni Logan, na nag-iwan kay Luther na ganap na nalilito. Ngunit nilinaw ni Logan na hindi pa niya ipinapakita ang kanyang trait. Tinamaan ng pagkaunawa si Luther. Napagtanto niya na ang kahangahangang pagpapakita katatapos lamang ay ang purong pisikal na pagpapatatag lamang mula sa kanyang pag-awaken. Pumosisyon si Logan sa isang stance at binalaan si Sir Luther na ihanda ang kanyang sarili. Pinakawalan niya ang kanyang buong kapangyarihan, habang ang isang buhay na gintong aura ay ganap na bumabalot sa kanyang katawan. Nanatiling nakabuka ang bibig ni Luther sa loob ng ilang segundo bago pakawalan ang sarili nitong napakalaking kapangyarihan, habang ang isang mabangis na pulang aura ay bumabalot sa paligid niya habang hinahamon si Logan na ipakita sa kanya kung ano ang tunay nitong kakayahan. Sa pag-activate ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang mga mata, napagtanto ni Logan na malinaw niyang nakikita ang mga mahihinang punto ng kanyang katunggali. Ang kanyang lakas at mga pandama ay nadagdagan ng higit sa 2 tupi, na binabago ang mismong paraan ng pag-unawa niya sa mundo. Hindi ito ordinaryong paglago. Ito ay isang pagluwalhati ng kaluluwa. Kahit na para sa isang maikling sandali lamang, perpekto niyang maaabot ang isang mas mataas na antas ng pag-iral. Sa pagbaba sa posisyon, nagpasalamat siya kay Luther at inihagis ang sarili pasulong. Ang napakarilag na gintong aura ni Logan ay ganap na nagbuwag sa pulang enerhiya ni Luther. Si Luther ay naiwan sa absolutong gulat, na hindi makapaniwala na ang kanyang aura ay simpleng iniwan ng diretsyo ng isang bata na literal na katatapos lang mag-awaken.
Habang ang talam ni Logan ay direktang bumaon sa kanyang dibdib, ang tanging nagawa na lamang ni Luther ay tumawa, habang inaamin na si Logan ay tunay na nagtataglay ng isang hindi kapani-paniwalang trait, mismong bago lamunin ng isang dambuhalang pagsabog ang lahat.